Isang evacuation drill ang isinagawa ngayong umaga para sa mga nakatira sa paligid ng Angat Dam sa Bulacan. Layo nitong ihanda sila sakaling bumigay ang pader ng dam kapag nagkalindol. May news to go si Dante Perello live. Dante. Yes, Howie, lubi-lubi yung mga estudyante nga at government employees at emergency medical health workers ang nakaisa sa Angat Dam break drill ngayong umaga. Howie, alas 8:30 ng umaga nang sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa mga eskwelahan, ospital at tanggapan ng gobyerno sa Bulacan. Hudyat ito na isang malakas na lindol ang kunwaring tumama rito at naging dahilan para masira ang Angat Dam at dike. Kailangang ilikas, Howie, ang mga tao sa loob ng 5 oras para sa posibleng flash flood. Kalmado namang lumabas ng mga gusali ang mga estudyante mula sa Bulacan State University, La Consolacion University, Centro Escolar University at Bulacan Polytechnic College. Gayon din ang mga taga-Bulacan Provincial Government at Emergency Medical Health Workers ng Bulacan Medical Center at iba pang district hospitals na tinatayang aabot sa halos 12,000. Ang malapit, Howie, ay naglakad lamang habang sumakay naman sa mga military truck at ambulansya ang mula sa malalayong lugar patungong Bulacan Sports Complex kung saan itinayo ang evacuation camp, temporary hospital at incident command post. Ayon, Howie, kay Governor Wilhelmino Alvarado, layo ng Angat Dam dike break drill na ihanda ang mga Bulakenyo sa posibleng mangyari. Oras na tumama rito ang isang 7.2 magnitude na lindol. 43 taon na ang Angat Dam at may lifespan lamang ito na 50 taon. Ilang beses nang nanawagan ng tulong ang provincial government sa national government sa agarang pagsasaayos at pagpapatibay ng mahigit sa 4 na dekada ng Angat Dam. Bagamat ipinagpapasalamat raw ng mga Bulakenyo ang mabilis na pagpapalabas ng 5.7 bilyong pondo ni Pangulong Noynoy Aquino para rito, hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimula ng rehabilitasyon ng Angat Dam kahit mag-iisang taon na ang nakaraan mula nang maapurbahan ang budget para rito dahil sa ilang teknikalidad sa nanalong bidders sa proyekto. Narito ang kanilang pahayag. About to commence the project, the rehabilitation, but nagkaroon ng Supreme Court ruling na ang K-Water bidding sa privatization ng Angat Dam infrastructure ay legal. And because of that, mukhang may hinahabol sila na sa kontrata ay bahagi nito ng remediation measures ay dapat ay K-Water ang gagawa. So pinagtatalunan pa nila. Sapagkat doon makakatipid ang gobyerno. Kailangan gumawa kami ng isang resolusyon na panawagan para mabilisan yung pagsasaayos ng Angat Dam. Howie, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung pagdating ng mga participants dito sa Bulacan Sports Complex at sa mga oras na ito nga ay nagkakaroon ng briefing para sa lahat ng mga nandito kung ano yung dapat na gagawin oras nga na mangyari ang hindi inaasahan. Live mula rito sa Malolos, Bulacan, Dante Perello, GMA News.